Sus, tama nga ka sa liksik. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na mayroong mga nilalang sa mundo na kung sakaling madikitan o malapitan mo man lang ay maaaring maglagay na sa'yo sa matinding kapahamakan? Kaya mula sa uod na nababalot ng mga nakamamatay na buhok hanggang sa pinakamapanganib na nilalang sa mundo, ay ito ang 10 pinakamapanganib na nilalang na hindi mo gugustuhin hawakan. Kaya kung handa ka nang makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Lonomia obliqua. Alam mo ba na mayroong isang uri ng caterpillar na hindi mo gugustuhin madikitan o kahit palapitan? Ang insektong ito ay ang tinatawag na Lonomia obliqua o yung caterpillar form ng isang giant silkworm moth na mapapansing mayroong mga buhok na tila ba tinik sa kanilang likod na dapat mong malaman ay naglalaman ng napakalakas na venom na kayang pumatay sa kahit na ano o sinong minalas na madikit dito. Sa kadila ng ang kanilang venom ay mabilis na dadaloy sa dugo ng kanilang biktima kung saan sisirain ito ang bawat organs na kanilang madadaanan. Nakalaunan ay magdudulot para magdugo at tumigil ang ating utak. Sa kagubatan sa bansang Brazil, kadalasang matatagpuan ang insekto na ito kung saan ayon sa mga residenteng naninirahan malapit rito ay nasanay na raw sila na maging alisto sa kanilang paligid. Dulot na isang maling dampi lamang nila sa Lonomia obliqua ay maaaring pumanaw na sila. Number 9, Emerald cockroach wasp. Mataas ang posibilidad na kung makikita mo sa ating kalikasan na ang insektong ito na kung tawagin ay Emerald cockroach wasp ay nanaisin mo rin na sila ay mahawakan sa kadila ng meron ng mga itong itsura na talaga namang kahali-hali na kung saan ang kanilang pangangatawan ay tila bagawa sa emerald na kilala sa pagiging isa sa pinakamagandang kristal sa ating planeta na hindi may tatanggi ng kahit na sino sa atin na mayroong mataas na halaga. Kung ano ang kagandahan ng itsura ng insektong ito ay siya namang nakakapangilabot na paraan niya ng pagpaparami kung saan ang mga babaeng emerald wasp ay kumakagat at pumaparalisa sa mga ipis na kahit buhay pa ay gagamitin nila bilang lagayan ng kanilang mga itlog na matapos mapisa sa loob ng ipis ay kakainin ang katawan nito na magsisilbing nutrition nila para lumaki na nagpapakita lamang kung bakit dapat silang katakutan ng mga ipis. Number 8, harvester ant. Sa dinami-rami ng mga nilalang na naninirahan sa mundo ay ang mga langgam ang sigurado akong isa sa pinaka hindi aakalain ng kahit na sino sa atin na kaya palang maglagay sa atin sa kapahamakan at ang sinasabing isa sa pinakamapanganib sa mga insektong ito ay ang tinatawag na harvester ant na maliban sa pagiging likas nilang agresibo ay meron ding kamandag ang bawat pagkagat ng langgam na ito na dahil pa ulit-ulit na mapapasa sa kanilang biktima sapagkat sama-sama at kumpul-kumpul silang umatake ay kaya raw maging sapat para makapatay ng isang tao. Sa kasamang palad ay mahihirapan ng kahit na sino na tukuyin kung ang nakakagat ba sa kanila ay isang harvester ant o ordinaryong langgam lamang na kadalasang nagiging dahilan para huli na nilang mamalaya na nasa panganib na pala sila. Number 7, crown of thorn starfish. Dumako naman tayo sa mga mapanganib na nilalang na hindi isang insekto at ito ay ang crown of thorn starfish na hindi kagaya sa mga ordinaryong starfish na kadalasang nakatambay lamang sa mga batuhan sa karagatan. Sa kadila ng kung titignan mo ang nilalang na ito ay mapapansin mo na meron siyang mga tinik sa kaniyang likuran na siyang dahilan kung bakit crown of thorns na lamang ang tawag sa kanila ng mga tao kung saan ayon sa mga eksperto ay ginagamit raw ng hayop na ito ang kanyang tinik para manlason ng mga nilalang na minalas na dumampi o dumikit sa kanila na kadalasang nauuwi sa kamatayan. Sa kasamang palad ay dahil sa madalas matatagpuan sa sahig ng karagatan ang mga starfish na ito ay may hirap silang makita at mamalayan ng mga tao kung kaya't madalas na merong nabibiktima nito at nalalagay sa peligro. Number 6, giant titan beetle. Balik naman tayo sa usapin patungkol sa mga mapapanganib na insektong naninirahan sa mundo kung saan ang isa sa sinasabing kabilang sa mga ito ay ang tinatawag na giant titan beetle na hindi kagaya ng ibang mga nilalang sa ating listahan
sa kadila ng hindi agresibo ang insektong ito na wala rin kahit na anong lason o kamandag na maaaring makapatay ng tao. Dapat katakutan ng mga giant titan beetle dahil sa kanilang malakas na panga na kaya raw pumutol kahit pa ng isang lapis. Kung kaya't maiisip mo na lamang kung gaano kadali para dito naputulin ng daliri ng kahit na sinong sumubok na humawak sa kanila na hindi man nakamamatay ay sigurado namang babago sa buhay ng kanilang magiging biktima. Number 5. Blue Dragon Sea Slug. Ang susunod na nilalang na pag-uusapan natin sa ating listahan ay ang hayop na ito na kung tawagin ng mga tao ay Blue Dragon Sea Slug na hindi may tatangging merong itsura na sadyang naiiba sa lahat. Pero kahit na gaano ka ma-curious sa itsura nila, ay mainam daw na hindi mo sila tangkaing hawakan o lapitan. Sa kadila ng ang mga nilalang na ito ay merong kamandag sa loob ng kanilang katawan na sinasabing nakuha raw nila mula sa mga dikya at iba pang makakamandag na lamang dagat na kanilang kinakain, kagaya na lamang ng manowar na isa sa pinakamakamandag na nilalang sa lahat. Dahil sa nakakamanga at kakaibang itsura ng mga Blue Dragon Sea Slug na madalang lamang makita sa karagatan dahil sa kanilang kaliitan ay maraming mga tao ang hindi nakakakilala sa kanila na hindi may tatangging posibleng maging dahilan para ito ay hawakan nila at mamatay pa sila sa disgrasya. Number 4. Flamboyant Cuttlefish. Hindi na natin may tatanggi pa na maliban sa mga insekto ay ang mga nilalang sa karagatan ang bumubuo sa karamihan ng pinakamapanganib na nilalang sa ating planeta. At ang isa na sa mga ito ay ang tinatawag ng mga eksperto na flamboyant cuttlefish na nakuha ang kanilang pangalan dahil sa kanilang kapabilidad na magbago ng itsura, kung saan ang kanilang kulay ay tila ba titingkad hanggang sa magmistula silang bulaklak o halamang dagat na ginagamit raw ng hayop na ito para akitin ang kanilang magiging biktima. Maliban sa pagiging mahirap makita dahil sa kapabilidad nilang baguhin ang kanilang itsura, ay may kakayanan ding lumaso ng mga flamboyant cuttlefish na kanila raw ginagamit para maparalisa, malunod at mapatay nila ang kanilang mga biktima. Number 3. Brazilian Wandering Spider. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng gagamba na naninirahan sa ating planeta na kung sakaling minalas na nakagat ka ay agarang magdadala sa iyo sa kabilang buhay? Ang lahi ng gagamba na ito ay ang tinatawag na Brazilian Wandering Spider na kilala sa pagiging pinakamakamandag na gagamba sa lahat. Dulot na ang venom ng mga ito ay mabilis na dumadaloy raw sa mga ugat ng kanilang mga naging biktima. Nakalaunan ay magpapahinto sa pagtibok ng puso nito. Dagdag pa sa pamatay na kapabilidad ng gagamba na ito ay sobra din silang agresibo. Kung kaya't kung sakaling mabisita ka sa bansang Brazil kung saan sila matatagpo ang naninirahan, ay siguradong hihilingin mo na hindi mo makakasalubong ang mga ito. Number 2. Giant Water Bugs. Ang mga giant water bugs ay hindi kagaya ng ibang mga nilalang na pinag-uusapan natin sa listahang ito. Sa kadila ng kahit nalikas pa sila na agresibo, ay hindi nakamamatay ang kagat mula sa insektong ito. Pero hindi ito nangangahulugang hindi mo na sila dapat pangkatakutan. Dulot na kahit pa hindi ka mamamatay sa pag-atake ng isang water bug, ay makakaranas ka naman ng matinding pananakit ng iyong pangangatawan matapos kang makagat nito, na maaaring tumagal ng ilang oras hanggang isang buong araw, na hindi may tatangging hindi gustong maranasan ng kahit na sino sa atin. Dagdag pa rito ay kahit pa merong giant sa pangalan ng mga giant water bugs, ay kaya lamang umabot ng mga ito sa sukat na 2 pulgada, kung kaya't mahirap daw silang makita sa tubig kung saan sila madalas na nakatira, na naging dahilan para marami na ang minalas na hindi sila nakita at naging kanilang biktima, na kahit pa hindi nalagay sa kahit na anong kapahamakan ng mga buhay, ay paniguradong dadalhin raw ang ala-ala ng masakit na pagkagat ng insektong ito sa kanilang buong buhay. Number 1. Blue Ring Octopus. Ang huling nilalang na pag-uusapan natin sa listahang ito ay ang kakaibang klase ng maliit na pugitang ito na tinatawag na Blue Ring Octopus mula sa kanilang pangangatawan na tila pa pinuno ng mga bughaw na batik-batik. Dahil sa kakaibang itsura ng hayop na ito, ay mataas ang posibilidad na ma-curious ang mga tao sa kanila.
Nakalaunan ay mapagdidesisyon ng hawakan ng mga ito na paniguradong agad nilang pagsisisihan sa kadila ng ang mga blue ring octopus ang tiniguriang pinakamapanganib na nilalang sa ating karagatan. Sa kadila ng kahit maliit lamang ang kanilang pangangatawan ay naglalaman naman sila ng napakalakas na kamandag na kayang pumatay sa daan-daang katao sa loob lamang ng ilang minuto, kung saan ayon sa pag-aaral ng mga eksperto ay kinikilangan raw mabigyan ng lunas ang mga naging biktima ng hayop nito sa loob lamang ng 30 minuto. Dulot na kung hindi sila agad na maaagapan ay magta-travel ang kamandag ng blue ring octopus sa ugat ng kanilang mga biktima. Nakalaunan ay magiging dahilan para hindi na muling gumana ang utak ng mga ito na talaga namang papatay sa kahit na sinong tao. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi na may tatanggi pa ng kahit na sino sa atin na ang ating planeta ay pinamamahayan ng napakaraming iba't ibang nilalang na mayroong kani-kanilang angking katangian, kung kaya't hindi na tayo dapat magulat pa kung ang ilan sa mga ito ay mayroong katangian na kayang maglagay sa atin sa peligro o di kaya'y tuluyan ng pumatay ng mga tao. Kaya para sa'yo, alin sa mga nilalang na ito ang sa tingin mong pinaka nakakatakot sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.